And kapag yun ay posible rin sa transfusion. But for now, we are not confirming this because we need to have further evidences for this. Now, for the blood transfusion, kahit pa sabihin na ito ay nakakahawa and COVID-19 can be transmitted through this, ang ating blood services program, simulat sa pool naman, we have safeguards already. Because aside from this disease that apparently ay nakukuha dyan, meron mga talagang diseases that can be transmitted through transfusion. Kaya napakaingat ng programa na ito. So lahat po ng dugo na dinodonate, pinoproseso po iyan. Meron tayong processing for that where there are screening for these blood products kung saan siniscreen natin yung mga tinatawag na transfusion transmissible infections. These are the TTIs. Kaya po yung presyo ng dugo, pag tinitignan natin, libre nga because this is voluntary. Pero kapag may processing fee, kasi naggagawa tayo ng screening for these infections that can be transmitted through blood transfusion. At ito po yung mga ibang sakit liban dito sa sinasabing apparent COVID-19. For now, we will not confirm that. We need further evidence for that. We need further guidance from the international institutions and of course WHO. Thank you, ma'am. I'm from Aiko Miguel of UNTV. Distributed and administered na po ba ang 2 million doses na AstraZeneca vaccines set to expire by June 30 and July 31? Na-meet po ba ang target na maipamahagi po ang mga ito before June 15 as stated by Secretary Galvez? Yes, Aiko, 100% distributed. Nasa kanila ng mga vaccination sites sa mga bakunang ito, 2.4 million has been given already, na inoculate na ibakuna na sa ating mga kababayan. So we are looking at around 100,000+ na lang na kailangan natin maibakuna para sa ating mga kababayan. So we have reached our target already. Ma'am, from Caroline Bongkin po, pwede po humingi ng breakdown ng mga dumating na at paparating na bakuna this June? Yes, so dumating na yung, Caroline, meron na tayong 2 million na Sinovac na dumating na. Meron tayong 2.2 million na Pfizer na dumating na. Meron tayong 100,000 na Sputnik V na dumating. So ngayong June, ang ine-expect natin, aside from this na mga dumating na, nag-e-expect tayo ng about 11 million doses. Sana magtuloy-tuloy. Meron tayong commitment sa Sinovac and this was procured by the national government, yung 1 million per week na ide-deliver sa atin for this month of June. Meron din tayong commitment na Sputnik V na 1 million doses, although 100 pa lang ang naipapadala sa atin. And then of course, we have the AstraZeneca vaccines coming from WHO, which is worth about 2 million doses. And then merong Moderna rin na padating na 250,000 doses. So in totality, pag tinignan natin, we are expecting for the month of June around 11 million doses. Thank you, ma'am. Ma'am, I'll be going through the questions that are sent here in the chat. Well, I know po that you have an engagement po at 11, so we'll do this quickly po. Ma'am, from Lay Alves po. According to Secretary Galvez, both Pfizer and Moderna have applied for full approval of their COVID vaccines that will pave the way for these to be available commercially. Nakikita po bang mabuboost pa nito ang vaccination efforts ng gobyerno? Yes, kailangan natin maintindihan ito, So, Lay, halimbawa, ang isang bakuna ay nakatapos na nung sinasabing lahat ng phases ng clinical trials. So alam natin ang mga bakuna ngayon na available hanggang phase 3 clinical trial pa lang tayo. Pero pag natapos nila yan, yung EUA nila, magsasubmit sila ng bagong application for a CPR. Diyan papasok yan. Na ngayon, pag may CPR na ang isang bakuna, it can be available commercially already. But in this public health emergency and also with our reliance dun sa global supply, titignan natin kasi kahit na magka-CPR yan, yun ating commercial or the market na kailangan nating tignan, kung meron talagang available na supply. So it will still be dependent on the supply, pero ang kagandahan nito, nag-a-apply for CPR kasi natapos na yung trials. Ibig sabihin, fully made na yung bakuna. And that is really of benefit to all of those individuals, tayo lahat sa populasyon and globally, dahil nakakita na tayo ng finished product ng isang bakuna.
Ma'am, from Red Mendoza po, reaction daw po ng DOH sa sinabi ni Doc Maricar Limpin ng PCP na some hospitals such as San Lazaro and Heart Center are now experiencing again surges in the number of cases in their ICUs. Should we be alarmed again po na baka maulit yung surge? Kailangan namin i-verify ito ha, kasi dito sa records namin, ang San Lazaro Hospital ay meron siyang 22% utilization ng kanyang ICU at ang Philippine Heart Center 34%. So we need to verify this kasi meron naman kaming araw-araw na pagmamonitor nito mga utilization ng ating mga hospital, especially their ICUs dahil binabantayan natin maigi. And so far, wala pa kaming informasyon na ganito. We will try to verify this apparent report at titignan natin, no? Pero sa ngayon, nakikita natin yung ating mga hospital dito sa Metro Manila ay manageable lahat, wala pong nasa risk level na mataas at lahat po ay nakapag-decongest na, no, from the last surge that we've had. So i-verify lang ho natin ang impormasyon na ito. Thank you, ma'am. Ma'am, from Red pa rin po, will the DOH recommend the reopening of cinemas and leisure establishments now that there is a move to put Metro Manila into the traditional GCQ na kung saan inaalaw ang pagbubukas ng mga sine and leisure establishments to allow more sectors to be reopened? We need to pag-usapan ito sa IATF mamaya, itong ating classification at saka yung mga restrictions, pero kailangan maintindihan din ng ating mga kababayan na bagamat bumababa na ang mga kaso natin sa NCR, yung mga karatig pook naman, no, outside of NCR ay tumataas ang mga kaso. So the situation is very fragile. Anytime baka bumalik tayo sa ganyang pagtaas ng kaso kung hindi tayo lahat mag-iingat. So kailangan lahat dahan-dahan, we need to be very gradual. We need to do these things slowly. We will prioritize the essential services first bago tayo makapagbukas ng ibang non-essential. Ma'am, in relation to that, the question po of Caroline, do sa warning daw po ng PCP against the possible shift to GCQ, possible daw kasi na tumaas pa ulit ang kaso. Does the DOH think na possible na ang regular GCQ sa NCR? Ang sinasabi ko pag-usapan yan mamaya sa IATF. We know and we understand the call of our physicians, no? The Philippine College of Physicians, na yung takot ba ng ating mga doktor na bumalik tayo sa dati ay talagang nararamdaman at tinatanggap naman po ng Department of Health. Kaya nga ang sabi ko kanina, dahan-dahan po tayo, kailangan din natin kasing balansihin kung ang ating ekonomiya with the health, no? Sector. So kailangan natin tignan maigi at pinag-aaralan maigi po together with our experts what would be best for the National Capital Region, considering nga na ang National Capital Region is at that safe zone but the other areas have increasing cases, no, for this time period. Thank you, ma'am. Ma'am, from Rafael Bosano po, as establishments get ready to accept fully vaccinated senior citizens once government allows, can the DOH remind them on what fully vaccinated means and how would they know if an individual is indeed fully vaccinated? Yes, ang fully vaccinated individuals, Rafi, ay yung mga taong naka-receive na ng 2 doses ng vaccines. Ang 2 doses po, halimbawa sa Sinovac, meron hong 28 days apart yan na interval. Pag nakuha nyo na ho yung second dose nyo, hindi po kinabukasan ay lalabas na kayo. Kasi para ho kayo ay ma-define na fully vaccinated, you need to wait at least 2 weeks after your second dose for you to have that potential of the vaccine, and we can say that you can be protected, no? Dito po sa bakuna na ibigay sa inyo. Ngayon, ano po ba yung mga kailangan natin para masabi nating fully vaccinated tayo? Kapag po kayo ay nagpapabakuna, you have your vaccination cards. Yung vaccination cards na yan, kailangan nandyan yung pangalan mo, kailangan po yan ay may pirma. Nung mga nagbakuna sa inyo, kailangan naka-indicate din dyan yun pong mga type ng vaccine na ibinigay sa inyo at saka yung date ng pagbabakuna sa inyo. So the vaccination card will serve as your verifier that you are really fully vaccinated. So sa lahat po na nakatanggap na ng bakuna, kailangan lagi nating dala ito pong ating vaccination card. Now for these establishments, no, kailangan din ho natin ipaalala, especially for our elderly people na pinayagan ng lumabas, kahit po tayo ay fully vaccinated na, hindi pa ho sapat ang ating ebidensya
para masabi that these vaccines can really block the transmission. So ibig sabihin, nandyan pa rin po yung posibilidad na maari po kayong mahawa at maari pa rin kayong makapanghawa. So kahit tayo ay fully vaccinated, kailangan pa rin nating sumunod sa minimum public health standards. Thank you, ma'am. Ma'am, from Jenna Balaor of GMA News, patuloy ang pagtaas ng mga kaso sa Vismin. What are the areas that you think are concerning and why? Well, Jenna, marami tayong concerns, no? Marami tayong areas of concerns ngayon. Marami outside of NCR, no? So we had been flagging these areas for these past weeks already. Sa Visayas, Region 6, 7, and 8. Sa Mindanao, ito pong lahat ng areas na ito ay kasama dun sa ating flagged areas na binabantayang maigi. Sa Luzon area ay binabantayan din po natin ang Northern Luzon, no? Lalong-lalo na po ang Region 1, ang CAR, at saka ang Region 2. Dito naman po sa ating Central Luzon, itong Region 3 at saka Region 4A, may mga mailang lugar na atin pong binabantayan dito. We will just give you a summary of this listing. Pero sa ngayon, ang sinasabi natin, lahat po nitong mga areas ay kailangan po naming bantayang maigi. Both in terms, no, of the number of cases as well as the utilization of their hospitals. Ma'am, a clarification po from Lay Alvis. Operationally speaking, paano daw po matitiyak na hindi mabibigay sa A4 ang Pfizer vaccines from COVAX? Well, iyan yung kondisyon ng WHO, no? So sa WHO, kailangan A1 to A3 lang ang mabigyan natin itong mga COVAX vaccines natin katulad ng Pfizer. So meron naman hong strategy na ang mga local governments natin na meron po silang scheduling. Halimbawa, ngayong araw na ito, ang ibibigay nila ay Sinovac. So yan ay government procured. So A4 po ang pinapupunta nila sa araw na yan. So sa next day, halimbawa, COVAX naman tayo, senior citizens, healthcare workers, and those with comorbids. Meron din ho tayong protocol na naipalabas na mula pa nung umpisa na hindi po pwedeng nagbabakuna ng parehong bakuna sa isang vaccination site per day kasi baka magkaroon tayo ng mixing at magkaroon tayo ng problema. Kaya as much as possible, our local governments are scheduling the schedule of vaccines or kung hindi naman, pwede namang iba't ibang vaccination sites. Halimbawa, vaccination site A, dito ang A1 to A3, vaccination site B dun sa same LGU, doon ang A4. So ganun po yung ginagawa natin and yan po yung ating strategy para ma-ensure natin na hindi po nagkakaroon ng mix at saka hindi po natin magagamit yung mga bakuna for COVAX para po sa ibang sektor. At yung sektor lang na pinaprioritize ng WHO ang mauuna natin mabakunahan. From Sofia Toma Cruz po, a follow-up po on your opening statement a while ago. May we know how many days it takes on average for local officials to detect and then isolate cases and the challenge to this? To clarify, the DOH target is for LGUs to cut this down to 5 days daw po. Yes, actually nagkaroon kami ng paglilinis ng datos, no? So meron tayong dati na i-announce na almost 11 days for the national, itong ating from detection to isolation. So nilinis natin ang datos, nakakita tayo ng mga numero or mga from date of onset of symptom to isolation na months ang binibilang. So tinanggal namin lahat ng outliers at nakita po natin yung mas accurate na picture ngayon. So nationally po ang ating detection to isolation na days, no, number of days is about 6.3, no? 6.3 days. And para naman po dito sa National Capital Region, it's 7.11 days. So ang ating target, base dun sa estimates ng ating mga eksperto, ay about 5.5 days pa lang ay makakapagbawas na tayo at least 1/3 of the cases. So kung may improve pa natin itong 7 and 6 days na tinitignan natin sa ngayon, mas ma-break natin ang chain of transmission, mas bababa ang kaso. But the ideal would be that we are able to detect and detection to isolation is 24 to 48 hours. So hopefully we can get to that at para lalong bumagal ang mga kaso, no, na meron tayo ngayon dito sa ating country. Thank you, ma'am. Ma'am, from Greg Gregorio po, aside from encouraging LGUs to utilize master listing to do appointment system in vaccine rollout, do we consider other measures para yung mga LGU hindi na talaga magsasagawa ng walk-ins po? Like pre-registered nga
pero walang scheduling system? Well, marami, no? Iba't ibang mga strategies ang ginagawa ng ating mga local governments so that they can be able to ensure na wala ng walk-ins dito sa ating pagbabakuna. So katulad ng sabi natin, master listing and then the scheduling, pero siguro kailangan pa rin talaga yung information system natin, ano? And we will be able also to have an organized scheduling na halimbawa, Purok A, Purok B, Purok C. Halimbawa, these age groups for this day at may mga pangalan and all. So these are the things that we do. Nakikita ko ngayon and even here, no, dito sa lugar namin, tinatawagan po ang bawat individual. If it's your schedule already, we get a text message and then we get a call. So I think that's a good practice na magawa para mas organized po ang mga pagbabakuna natin. Ma'am, from Caroline po as well as from Greg, yung clarification po with regard to contact tracing, tama po ba ang idea na contact tracing is within 24 hours, dapat mahanap lahat ng close contact ng isang COVID positive in the past 2 days na naka-interact sa nakalipas na 2 araw? Tama yun, tama yun. We need to have these individuals detected or identified within 24 hours. May indicator kami na ganyan para sa ating mga local governments para guided sila na kailangan as soon as you identify a person who is positive, kailangan agad-agad nahahanap na natin yung contacts nila so that we can break nga the chain of transmission if ever these contacts are positive. So isa yan sa talagang pinagtatrabahuhan and the way to go for that, ang ginagawa nating strategies in order for us to achieve this would be unang-una, nag-hire na uli ng additional na mga contact tracers sa tulong ng DILG, ng Department of Labor and Employment, yung mga local governments, tumulong na MMDA, sila ay gumastos para makapag-hire ng additional contact tracers dito sa Metro Manila. Pangalawa, kailangan yung automated na contact tracing app ay magamit para mas mabilis. So ngayon, may sinusubukan itong SPAS na ginamit na sa 4 na local governments dito sa Metro Manila. Tinitignan ngayon yung feasibility if we can already expand this, so that all LGUs interested can already use this kasi yung ibang LGUs meron na sila. Kailangan din ng isang central repository of all of this data that will come in because of this SPAS. So ito po yung stay safe na atin pong ginagawa ng improvements ngayon para magamit na natin to become the central repository nitong mga datos na ito. Also from Greg po, a clarification, 5.5 days from detection to isolation or from date of onset of symptoms daw po? Detection to isolation. From Red Mendoza po, sabi daw po ni Yusek Mirna, pwede na daw mag-inoculate ng A5 ang LGU through the COVAX vaccines. May we confirm this po kung pwede na po mag-start ng A5 ang mga LGU through COVAX vaccines? Meron na tayong guidelines actually na pinalabas kasabay nung A4 natin. And nagbigay na rin ng pronouncement ang WHO na aside from the A1 to A3 na sectors, maari din nating isama ang A5 na sector dito sa COVAX vaccines natin. But this would be based on a strategy that will be done by our vaccine cluster. Dahil alam naman po natin, we are looking at hindi pa ganon kadami ang ating mga supply. So ito naman ay allowed na, pero it will depend on the supply. So if local governments nakikita nila na kaya na base sa kanilang allocations, and then they can do it naman. Dahil guidelines are there, pronouncement is there, wala po tayong i-violate. Yun lang po, kailangan nakikita po nila yung supplies, how we can be able to manage na hindi naman po tayo nagkaroon ng pagkukulang sa ibang sektor ng populasyon. Thank you, ma'am. Ma'am, for the information po of our media partners, we will also have a kapihan po with Director Thea tomorrow po as regard to questions po on detection. Ma'am, for the last question na lang po for today from Aiko Miguel, if you have this data, ma'am, may sinabit na po ba ang Sinovac sa Philippines to conduct clinical trials ng inhaled COVID-19 vaccine? None pa. Wala pa kaming natatanggap na ganito, Aiko. We will be informing the public kapag nakatanggap tayo ng ganito. Maraming salamat po, Yusek. On that note po, we can end the briefing. Ma'am, if you have final reminders po before we end today's briefing. Yes, gusto ko lang uli magpasalamat sa inyong lahat. Alam po namin, katulong namin kayo sa pagpapakalap ng tama na impormasyon. And I know that our media partners ay malaki pong bahagi ng ating demand generation. Kayo po nakakatulong sa amin para
tayo ay magkaroon na mas malinaw na paghahatid ng impormasyon sa ating publiko. So sa ating patuloy na paglaban sa pandemyang COVID-19, napakahalagang isa-isip, isa-aksyon at isa-puso ang kahalagahan ng nagkakaisang responde at pag-unawa. Sa puntong ito, malinaw na sa ating lahat ang pinsalang dulot ng pandemyang ito at ang karampatang tugon lamang ay ang ating pagkakaisa at nagkakaisang kilos. Ang mga inisyatibo ng Kagawaran ng Kalusugan, katuwang ang iba't ibang ahensya at organisasyon ay tungo sa pagsulong ng kalusugan at kaligtasan nating lahat. Ito po ay hindi lamang limitado sa ating pagtugon sa COVID-19 dahil ang kalusugan ay sakop ng iba't ibang aspeto. Buhat nito, patuloy lamang ang aming pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang mataas na antas ng kaligtasan at kalusugan para sa lahat. Tayo po at tayo lahat ay inaanyayahang maging alerto at aktibo sa pagkilos upang maging ligtas mula sa peligro ng COVID-19. So let us all continue to practice minimum public health standards. Alam ko po, nagsasawa na kayo pero pinapaulit-ulit ho namin dahil ito po ang isa sa pinakamabisa at epektibong strategy para po malabanan natin ang COVID-19. And ang pangalawa, sana po kung kayo ay eligible na, magpabakuna na po tayo. Minimum public health standards plus vaccination will help our country reach that goal of having a happy Christmas in December. Maraming salamat po sa inyo and we will see all of you on Friday. Thank you, Nick.